Total ang ating topic ay pokla. Itong isang pokla ay napilitan ng ngumalngal. Siya ay nabibilang sa Team Alpotera. Pero hindi, parang ano yan, ang tawag dyan, tinataboy na niya ang Team Alpotera. Alam niyo naman, ang mga DDS ngayon medyo hati, no? Aware na yata ang karamihan sa mga Duterte supporters na may dalawang faction. Meron din namang neutral na hindi kumakampi, no, between Team Alindog and Team Alpotera. Kaya lang itong Team Alpotera unti-unti nang nabubuking na masasama ang ugali, mukhang sila ang bayaran, hindi ang Team Alindog, binabaliktad nila, hindi mo naman alamin, pero hindi man lang sila kilabutan. 'Di ba sinasabi nilang bayaran ang Team Alindog, mahilig manulisit yung palagawain nila. Mga nagmamalinis. At dahil nga siguro may hindi makasikmura sa Team Alpotera, at sa tingin ko mga kababayan, hindi niya kailangan ang Team Alpotera, makakasurvive siya on his own, tumiwalag. At ngayon, inaaway siya dahil isang beses lang siya nagsalita na pagsasayang lang. Okay, kilala nyo na yung sinasabi ko. Comment nyo nga sa comment section kung sino. Dahil sinabi niya na pagsasayang lang ng pagod, noise lang yan, nasaktan ng bongga ang Team Alpotera. E di kinuyog siya ngayon ng mga Dutertista cult. At saka ng hindi mo pera yan group ba yan ba yan? Yung mga sumasamba doon kay Libag na isa sa mga bida-bida sa Team Alpotera. And siguro nga dahil bida-bida yon, nasasapawan itong si Chupanga Tio Moreno. Siya si Tio Moreno. Tio Moreno, unblock mo na ako para makita ko ang mga posts mo. So shoutout sa Team Alindog dahil kahit papano, at saka sa mga nagsisend ng videos sa team, kahit papano nalalaman natin na nasasaktan ng bonggang-bongga o baby itong si Tio Moreno. Ang haba ng uso atin. Parang bukbukin ka na, Tio. Tapos nagkulay ka pa ng hair, ikinaputi mo ba yan? Ang sosyal talaga ni Tio, no? Parang hindi niya to bahay sa palagay ko. Maybe condo niya. Pero mukhang luma. Makaluma ang style. Pwedeng nasa hotel, baka nag-Airbnb itong si Tio Moreno. No, mga kababayan? So, saan kaya siya nagsistay? Is he still abroad? Or nasa Philippines na? So, kung hindi siya mapirme sa lugar niya, maybe he is now Davao City-based. Di ba taga Bukidnon ito? Hindi naman siguro ganyan ang bahay nila sa Bukidnon dahil yung kanilang ancestral domain, ancestral house, ay para naman yung kubo-kubo lang, mababa ang bubong, hindi naman ganyan na parang hotel, okay? So, kung ito ay sa Davao, or maybe in Manila, so marami siyang pera. Therefore, hindi niya kailangan na sumali sa pagpapagod ng Team Alpotera. Kasi kung napapansin nyo, parang ang daming pera nitong nagpapapirma, nangongolekta ng pirma. Gigil na gigil sila mga kababayan. Tapos sasabihin nila, ano ang sabi? Ang kanilang signature campaign ay para palayain si Tatay Digong. Again, hindi mangyayari yan. Wala, binubudol nila. Hindi kayang palayain kahit pa 1 bilyon, 1 trilyon ang pirma na malilikom nila. Kahit foreigner ang pumirma, kahit Pakistani, Bangladeshi, or whoever, ang pumirma, hindi makakalaya si Tatay Digong dahil lang sa makakalikom sila. Para saan yung pirma nilang yan? Ngayon, may isang taga-Team Alpotera na hirap din ipagtanggol. Di ba nakaaway nga ni Chupanga? Nakadebate niya napanood niyo ba yung nakaraang vlog natin? Na, putaka ng mga lintek, hindi magkaintindihan. O naghanga yung computer natin sa kanilang debate, di ba mo? Naghang tayo ng bigla na putol, 6 minutes pa sana yun, no? So, ang sabi, hindi lang naman daw yung pagpapalaya kay Tatay Digong, yung pirma na daw na yun ay magagamit para i-impeach Singiwe. Ay, multi-purpose pala mga ate. Matatanggal daw si Marcos Jr. ng lahat na sinasabi nila makalikom lang. Bakit gigil silang makalikom ng pirma? Para saan? Tapos ang sabi pa, kaya daw ipanalo si VP Sara sa 2028 ng mga pirmang magagather nila. Kinang-inang pambubudol niya. Kaya si Chupanga tsaka yung mukhang maligno na taga-Team Alpotera rin, na kaibigan ng Libag, di ba, nagtalakan sila ng bonggang-bongga. Kasi kahit paano, Tio has a point. Pagsasayang ng oras yan, walang kwenta yung pirma-pirma nyong yan. Kaya tinawag niya na, ano nga yung term na ginamit niya? Nasa dulo na naman ang dila ko, ate. Futile. Di ba sinabi niya futile? So walang point. Pointless.
And then noise lang daw yan, pag-iingay. Pagbibida-bida sa madaling sabi. Kung may nanonood dito na mga kulto ni Libag, yung Dutertista, yung grupo ng mga Dutertista, yung grupo na hindi mo pera yung group. Kung nakikinig kayo dito, ang ibig sabihin ni Tio Moreno na noise lang yan ay pagbibida-bida. Kasi nga bida-bida yung inyong sinasambang Libag. And ngayon, ang hindi na si Libag ang sinasamba nyo, si Alpot na. Si Delilah. Oh. So si Delilah parang ang daming pera, ikot sila ng ikot sa buong Pilipinas. Eh si Libag haggard na nga noon, hindi na nga naliligo, gaspang na ng balat, mukha ng lalaki, pumayat ng mukha ng matanda, nag-ikot pa. Eh di nahagad siya ng bongga. Yung van nila mga kababayan, parang si Libag na rin, dugyot na rin sa dami ng pirma, nangingitim na yung van, ang pangiting na. Well, gusto nilang ipamukha na di ba, marami talaga ang supporters si PRRD or nakakalikom talaga sila at nakakapambudol sila ng mga DDS. Ang tawag nga nila sa nabubudol nila ay Dutertista. Mind condition na nila mga ating budol yung grupo. So siguro si Chupanga being part of that group before, tumiwalag. Let's listen to Chupanga na mga kababayan. Kasi parang iniintriga raw na parang nagalit daw dahil umamin siya na wala silang relasyon ni Alvin, yung vlogger na nasa Netherlands na todo sip-sip kay VP Sara. Hoy, Alvin Chipmunk, pang-stalker na ang datingan mo. Shoutout sa nakakahalata. Mala-stalker ka na ni VP Sara. Makulit ka. Tapos masyado kang ikaw ang totoong cloud chaser at nagsasucceed ka eh. Parang nag-aano ka, masyado kang, nakikiusap talaga siya kay VP Sara na bigyan siya ng one-on-one interview. Pagbigyan siya for one-on-one interview. Kasi paglabas ni VP Sara, like kahapon ba yun? Shoutout sa mga nagbigay sa atin ng video. Paglabas ni VP Sara sa ICC Detention Facility, dahil siya ngayon yung nakatokang bubisita kay Tatay Digong, paglabas, nagpa-interview na siya doon kasi parang may birthday, no? May nag-aabang ng mga Pilipino, nagsa-celebrate ng birthday, nakikain si VP Sara ng champurrado, na-upload ko yung shorts niyan, mga babayan, and then kumain din ng KFC chicken, di ba nakicelebrate nung may birthday doon, and then nakikiusap pa itong Chipmunk na pagbigyan siya for one-on-one interview. Kasi alam niya na kapag si VP Sara ang kanyang kasama sa vlog ay tataas at magsa-spike ang view, and also dagdag credibility sa kanya kasi lahat ng Philippine media nakaabang kay Chupanga, kay Alvin. Nasaan na ba yung crew ng SMNI? Ba't parang hindi na yata doon namamalagi? Meron pa ba? Wala na ba? Tapos na ba yung maybe yung kanyang vacation ba ang tawag dyan or whatever, yung stay doon. Baka naubusan na ng budget ang SMNI for their crew, di ba? Meron sila doong parang reporter or correspondent eh. So parang nagde-depend ngayon kay Alvin, ang Philippine media, kung gusto nilang ibalita yung mga sinasabi ni VP Sara, katulad na sinabi ni VP Sara na pera-pera lang yung impeachment niya, galing yata yun sa interview ng mga OFWs, and one of them is Alvin, the Chipmunk, they're in The Hague. Di ba? Parang fundraising, yun yung ginamit na term ni VP Sara. Ang impeachment niya ay fundraising. So kung pipirma ka, mananamasa ka ng bonggang-bongga sa pera ng Pilipinas. O inang mga demonyong buhaya po. So, si Chupanga, karelasyon niya di umano si Alvin. Kaso mo, naghiwalay na yata sila, or ano ba talaga Chupanga, magjowa kayo o ek-ek lang yon? Ay, gustong-gusto ka ni Alvin, in love siya sa'yo, kinikilig siya sa'yo. Nung naghiwalay kayo, parang feeling niya toxic ang lahat-lahat. Parang he's nursing a broken heart na nga, tapos yung kausap niya doon I think sa resto, toxic daw, tapos nagla-live sila nung sino ba yun, yung Francis, yung Ritoque ang Ilong. Na-vlog na rin natin, panoorin nyo na lang yung mga excerpts ng ating vlog, maiksi dyan, pati yung mga live natin. Di ba sabi niya, hindi kami pabor, friend. Disaster yung si Tio, parang ganun. Or disaster ang dala sa buhay mo. Sabi doon sa jowa ni Tio, kung jowa man niya si Alvin. Tama? Kasama doon si Aldog, yung bukboke ng muka na grabe ko Hoy Aldog, baka nakakapanood ka sa aking vlog. Para kang si Liza Marcos. Ang galing mong mag-edit ng picture.
pumapayat kang bigla, pumuputi kang bigla, nagiging Justin Bieber kang bigla sa kaputian at blonde ang buhok. Pero sa personal, bukbukin ka naman. Tapos yung pinagmamalaki mo na 4,000 euro na green jacket mo, puro himol-mol. Pinagtatawanan ka ng mga OFW yung nakaaway mo dyan sa dahig. Ano? 4,000 pesos na, ay 4,000 pesos, hindi 4,000 pesos, 4,000 euro daw yung kanyang green na jacket. Diyos ko, puro himol-mol daw ate. Mukha daw ukay. Bakit mga Team Alpotera yung mga yon? Bakit ang mga Team Alpotera parang mga apakasisinungaling, apaka-attitude yan, nag-aaway-away tuloy kayo. Let's listen na kay Tio Pangga. Tio Pangga, Tio Moreno. I told the people na I Laksan, am not in a laksan natin ang volume. Hold on. Masyadong feeling gwapo rin to, gwapong-gwapo sa kanyang sarili, no? GGSS, gwapong-gwapo sa sarili. Masyadong narcissist, no? Tama ba mga kababayan? Pa-comment nga dyan. Kasi pag sobrang ina-admire mo ang sarili mo, sobrang ang taas ng tingin mo sa sarili mo, that's narcissism. Wala kang humility. Bakit? Ikaw ang pinakamagaling? Ikaw ang pinakamatalino? Ikaw ang pinakamaitsura? Maybe sa Team Alpotera. Dahil yung mga nasa Team Alpotera, mga mga maligno ang itsura. Maligno, bukbokin, magaling lang mag-edit ng picture. Right? Okay, let's play. I told the people na I am not in a relationship with Alvin. Okay? Because in-explain ko na to kanina. Sinasabi ko guys na may mga suitors din ako. Hindi naman ako pangit. Even if you bash me na pangit ako, hindi ako pangit. Marami nagsabi hindi ako pangit. Okay? Marami akong suitors. I have 3 suitors. Pero they all back out and same narrative sila lahat. They thought na jowa ko daw si Alvin. Ito bang suitors ay katulad ng routers? Routers? Naalala niyo yung routers, mga kababayan? Paki-comment nga dyan sa comment section. Yung routers, kasi katunog-tunog suitors. Tapos routers. Merong isang Pilipino, mga kababayan, sa Dahig, nung bagong dala si PRRD doon, in-interview ng Reuters. So, you're Reuters? Oh, go ahead, interview me, sabi ni Ned Jenner, no? Shout out. Isang OFW na nasa Dahig. She was interviewed by Reuters. Ngayon, nakaaway ni Chupanga yon yung kababayan natin in Dahig na si Ned na in-interview ng Reuters. Nagbungangaan sila. Itong si Chupanga, kasama yung alien na hugis triangle ang ulo, mga magagaling mag-edit para humupyak ang mukha. Hindi na makontento, nakapagpa-Baker Aesthetics na nga, so for edit pa. Hoy, alien! Ang sabi ng mga taga-Dahig, ang kapal daw ng makeup mo, ang kapal daw ng foundation mo. Kasi tisoy na tisoy yun si alien na yun, kaibigan ni Chupanga. O ngayon, nagkakawatak-watak na sila mga kababayan. So in a way, yung si alien, si Chupanga, pumunta ng Dahig para bulabugin lang ang Duterte Street. Para nag-cause lang ng gulo doon. E di pinapulis, buti nga. Ang Team Alpotera, mga kababayan, ay magugulong grupo. At siguro naramdaman ni Chupanga, bakit ako sasama sa inyo? Nagpapagod kayo mag-ikot, sayang lang oras, wala lang kwenta yan. At siguro nasa pawa ni Libag, kasi nga masyadong bida-bida, si Libag na siyang promotor, isa sa promotor ng pirma, kasi nga ayaw patalo nung Libag na yun. Pal talaga yun. So siguro itong Chupanga na mataas din ang tingin sa sarili, kasi nga gano'n, palig sa pataasan sila ng ihiin, alibadbaran, nag-quit. Parang, ito, tama ba ako, Chupanga? Despite na may sagutan tayo, ikaw naman ay mukhang nabahag ang buntot sa akin. Sorry ka na lang. Si Jam Magno, grabe mong durugin, pero ako tumigil ka, di ba? Kasi isang bira niya sa akin, 20 ang resba ko eh. So, where were we? Tama ba, Chupanga, yung basa ko sa'yo na hindi mo kailangan ang Team Alpotera. Hindi mo kailangan ang datong ni Alpot or ni Delilah. Dahil barya-barya lang. Kaya mong makasurvive on your own dahil marami kang racket. Aminado ka namang PR ka. Sinabi rin niya, mga kababayan, wala ba dito, ipa-play natin mamaya. Sinabi niya, ang offer sa kanya ni Tamba ay 100,000 pesos monthly. Okay nang, daig mo pa ang government official. So, ganun kadami ang pera ni Tamba. Right?
Ang kondisyon, wag niyang aatakihin si Tamba. Atakihin niya lahat, wag lang si Tamba. Atakihin mo si Ngiwi, atakihin mo si Butod, atakihin mo na lahat. Wag mo lang aatakihin si Tamba. How much more kung sip-sip ka pa kay Tamba? Mga kababayan, ang 100,000 a month ay 1.2 million a year. At lump sum daw, sabi niya. Play natin mamaya. Babayaran ka ng isang bigayan hanggang 2028. So kung inoferan siya noong 2023, pagpalagay mo 2024 na magsisimula ang bilangan, 24, 25, 26, 27, 28. What the heck? 24, 25, 26, 27, 28. Pagpalagay mo na lang na 4 years or kahit 5 years, mga kababayan. Kung 5 years kang hindi aatake kay Tamba or tatahimik ka lang, meron kang 6 million. Hindi ka lang umimik against Tamba, against Martin, meron kang 6 million pesos. Lump sum, isang bigayan. Tumahimik ka, yan ang pera. How much more kung sisip-sip ka pa? Kasi yung pagbubusal sa bibig mong yan, ay parang first step of recruitment yan. Baka tinanggap mo na yung 6 million. Ngayon bubulahin ka ng tao ni Tamba. Halimbawa, ito yung theory ko lang mga kuya. Well, kung gusto mong dumoble yan o replay, promote mo si Tamba, ha? Pero that's just for your silence. 6 million. Barya yan kay Tamba, mga kababayan. Mali-mali ang dinideliver. Ilang delivery in a day? Di ba 500 million ang isang delivery? Minsan twice a week ang deliver. So ano ba to? 1 billion a week? Barya ang 6 million kay Tamba, mga kababayan. Kaya nagpapaulan ng datong. Tinanggihan naman daw niya. So ibig sabihin, nag-a-approach talaga sa mga vloggers to, itong team ni Tamba or mga tao niya para huwag lang atakihin si Tambaluslos. So nagbababala pa nga to sa mga umaatake sa kanya na ka-team niya dati. Tumiwalag na to sa Team Alputera. Kaya daw niyang maging independent. Hindi niya kailangan yan. Maraming nag-o-offer. One of them is Tamba. Tinanggihan daw niya, mga kababayan. Sinumbong daw niya sa mga Duterte. Di ba yan ang press release niya? Sinumbong niya sa mga Duterte si Tamba. Ino-offeran ako ni Tamba. Baka meron ng isa pang, baka may dati ng offer sa'yo na mas malaki, barya na lang yung kay Tamba. Or maybe hindi mo kayang tanggapin yung kay Tamba dahil meron ng naunang offer kahit na parehong amount. Kasi hindi mo masikmura na hindi baka malaman. Halimbawa, nagbigay dito si Mangga, right? Kasi pro Mangga ito isa ito sa nangampanya kay Mangga. Halimbawa, ano ang sabi ni Libag sa nakaraang vlog natin? Malakas magbayad ng tao si Aimee. Hindi galing sa bibig ko yan, galing kay Libag. Imposible wala tong napala kay Aimee. So, meron ka bang napala, Tiyo? At dahil mukhang nagka-clash si Aimee at siya kasi Tamba, nag-aalangan kang tanggapin yung offer ni Tamba dahil meron ka na kay Aimee. Baka mabwisit si Aimee sa'yo. Baka nga mas malaki ang bigay ni Aimee, no? So kapag nalaman ni Aimee na tumanggap si Chupanga ng 100K a month or 1.2 million a year or 6 million for remaining 5 years, simula nung in-offer yan sa kanya, pag nalaman ni Aimee, baka putulin yung sustento niya kung meron man. Right? Tapos yung sustentong yun ay mas malaki kaya hindi niya tinanggap yung kay Tamba. Ano sa tingin niyo, mga kuya? Let's continue listening to him. Ako ang kawawa because everything is not clarified. So dapat mag-ano naman ako. So I created that statement for you guys to be aware that I am not in a relationship with Alvin. Nagalit kayo because I included, to substantiate my claim, I included na married si Alvin and he's living with his husband in the Netherlands. Nagalit kayo sa akin. Totoo naman. Sino pa ang naglabas dyan? Mga team na Maharlika. I only knew about it when the screenshot was sent to me. I even sent it to Alvin. Tapos ako yung ginawang homewrecker sa POV ng mga taong yun. I did not even do anything wrong. No, honey. No. You did an awful thing. Imposibleng hindi mo alam na married si Alvin. Meron ng engagement ring. Right? Si Alvin. Imposible hindi mo yun alam. Besides, pinangangatwiranan nyo na hindi masama na girlfriend ni Tatay Digong yung Alpot na sinasamba nyo. Kung saan tumiwalag ka doon, siguro nga mas maliit ang offer at hindi mo sila kailangan.
For sure, may napapala to kay Alpot or habang siya ay part ng grupo na yon. Ay kaya lang, masyadong bida-bida yung libag, hindi ko kayo kailangan po. Nakakapagod yung pinaggagawa yung ikot ng ikot sa Pilipinas. Hindi na ako sasali dyan. Waste of time, waste of money. Marami akong pwedeng gawin. Hindi ko kailangan yan. Barya. Siguro barya, no? Pero ang laki pa rin ng datong ni na Alpot, mga kababayan, ha? Tamo ikot ng ikot sa buong Pilipinas, makapagpapirma lang. Para saan yung pirma na yan? Kaya nga ang duda ng ibang mga kuya, si Alpot during PRRD's term, maraming nagancho. And kapag wala siyang ginawang effort, pag nakalabas si Tatay Digong, makasumbatan siya ng maranda. Nasaan yung, di ba marami kang nagancho noong panahon ko? Imposible hindi malaman ni Tatay Digong, may Intel funds yan, di ba? May confidential funds si Tatay Digong, may Intel si PRRD. Imposible hindi niya alam yung pinagagagawa ni Alpot. Dahil si Alpot yata ang gatekeeper. Kung sino ang gustong makalapit kay PRRD, siya ang pwedeng mag-decide. Di ba yun yung kanyang posisyon? Yun yung kanyang trabaho kay Tatay Digong? Right? Kahit sa seating arrangement, kung sino ang tatabi kay PRRD, siya ang nasusunod? Or yung malapit kay Tatay Digong? Para pag kinuna ng picture si PRRD, di ba? Siyempre maraming gustong gumamit kay PRRD, no? Maraming gustong pumapel, lumapit, mapicturean, di ba? Masama sa picture, masama sa video or what. Si Alpot ang nagde-decide. So mukhang nagkamal lang sa lapi yan. Isipin nyo, kung one day, at sana nga po yung mangyari, makalabas si PRRD, tapos sumbatan siya ng matanda, anong pinagagagawa mo habang nakakulong ako? Ang tagal ko nakakulong. Nasaan na yung mga napakinabangan mo nung ako nakaupo? Oh, may nakapagsabi sa akin na may mga bilyonaryo or politiko na nagbibigay ng pakimkim sa'yo, makalapit lang sa akin, makapagpa-appointment lang sa akin, nasaan na yun? Wala akong hinihingi sa'yo. Kaya yan aligaga. At saka mukhang funded nga yan ng isang billionaire na angkan na willing to gurgur daw mga atit kuya. Kayang gumurgur ng nasa likod ni Alpot, yung mayamang angkan. At least yung bulok na miyembro ng angkan na yun. Kasi may mga mababait dun sa naka-back up na yun kay Alpot. May mababait dun. Meron lang talagang bulok na I think 4 daw. 4 ba? Mga billionaires, mga kuya, willing gumurgur yun. So, ginagamit nila si Alpot para, kasi lalo kaibigan pa naman ni Butod yung di umano'y nasa likod. So, kung meron mang datong si Alpot at kung marami man siyang datong, hindi sapat yan kay Chupanga, mga kuya. No. I don't need that. Masyadong adelantada, masyadong bida-bida, masyadong mataray, antipati kayang yung libag na yan. I think, tama ba mga kababayan? Pwedeng ang dahilan ng pagtiwalag ni Chupanga ay si libag. Aside from sinisiraan siya kay Alvin. At saka, mukhang binobola lang niya si Alvin para makapunta ng Europe or right? Baka gusto rin niya maging resident ng Europe or ng Netherlands. So, ginagamit niya si Alvin. Pinakilig niya ng bonggang-bongga. Biro mo, Chupanga, sabi mo, legal naman yan, single naman si PRRD, kaya karapatan niya mag-girlfriend at okay lang na girlfriend si Alpot. Tapos si Hanilet, walang karapatang magselos kasi hindi naman pinakasalan. Ang totoo namang asawa ay si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Hiwalay na nga sila si Ma'am Hanilet na nga yung yung common law wife. 2 dekadang mahigit na mag-asawa or magkasama sa isang bahay. Bakit okay sa inyong sumasalisi si Alpot? Kung okay sa inyong sumasalisi si Alpot, 'di ba sa pagsasama ni PRRD at Ma'am Hanilet kaya sip-sip kayo doon, di okay lang din sa yung makiapid, lalo ikaw pokla ka. Okay, ang mga sumusunod lang naman sa sanctity of marriage or whatever ay ang mga straight genders, no? Lalaki, babae. Pag mga pokla, willing naman talaga, pagka may banana, kahit yung banana na yan ay may engagement ring ng banana, susubo ka rin, Chupanga. Wala sa atin yung, ay, may asawa ka na, ayoko nang sumubo, sinawsaw mo na yan sa tilapia. Ha? Pag ako, Chupanga, tigilan mo ako. There's another video here, mga teka lang ha, yung patungkol sa hanapin ko yon. Yung, excuse me, nagbabayad daw. To, shinare ni Miss Marlica pala, mga kababayan. Post pa rin ng Mahal na Reyna. Continuation lang. Ayun
Sabi ni Miss Marlica, sunog na sunog ang Team Alpotera. Huling-huli na mga bayaran ni Tamba at Mangga. Bayaran daw ang Team Alpotera. Yan nga di ba binabaliktad nila? Ang Team Alindog daw, kami raw ay tao ni Martin Romualdez. Dahil daw hindi kami masyadong bumabatikos kay Martin Romualdez. You're fabricating stories. Matagal na namin inaatake si Tambaloslos. At hindi porket hindi namin araw-araw binabanatan yan ay tao na kaagad kami. That's what? False dichotomy? That's logical fallacy, mga tatuya. Nag-iimbento sila ng kwento kasi nga ang Team Alpotera, karamihan sa tingin ko plus the double agents, ay makamangga. So dahil kaaway namin sila ay Team Mangga, therefore inaakusahan nila kaming Team Tamba. Wala kami, hindi kami miyembro ng Team Mangga or Team Tamba. Team Duterte kami. That's it. Hindi kami binabayaran ni Tamba, hindi kami nakakatikim ng malimeleta na yan. Hindi nyo katulad. Maybe you're accusing us because guilty kayo at nagdududa kayo. Hindi, imposible. Kung sa atin nga may offer, imposible walang offer sa mga yan. Mga ate at kuya, baka ang tumatakbo sa isip, katulad na lang ni Chupanga, no? Ako nga, inoferan ako, sabi niya. Ako nga, si Chupanga, ino-offeran ako ng 100K a month For sure may offer din dyan sa Team Alindog kahit mga 50K a month. Baka may offer dyan ng mas malaki or something. No? Imposibleng binabangga kami ng Team Alindog na wala rin naka-back up sa kanila. Baka gano'n yung tumatakbo sa isip nila, no? Well, jokes on you, wala talaga. Hindi kami katulad yung kayang bilhin ng prinsipyo. Kaya nga kami nagtatago Kaya nga kami nasa abroad. Kaya nga kami may mga kaso-kaso. Tagtad ng kaso, lalo na si Spoke, si Miss Marlica, si Mahal na Reyna. Dahil pinag-iinitan kami, hindi kami makuha sa santong dasalan. Hindi katulad nyo, tiklop agad kayo, tiklop or what? Anyway, eto daw yan, ha? Lumalapit sa akin, kaya nga nag-detach ako. Kaya nga sinasabi ko na I don't wanna be affiliated to a certain group. I'm still a DDS. I will continue to support Tatay Digong. I will continue to support the causes. Even if I don't like the people anymore, I will continue to support the causes because that would benefit us all Duterte supporters. And I can promise you that. As I mentioned, 2023, November of 2023, one person from Tambaloslos team wanted to get me. That's 1.2 per year. 1.2 million per year. Lump sum siya up until 2028. Ang condition, I am free to attack or talk about other things, other people, but not that person. I am free to write about even the allies of that person, but not that person. So basically, they are paying my silence. What have I done? I told it to the Dutertes. Ang iba dyan, Okay, ang problema kasi sa Chupanga, you started off as sinungaling. You accused Team Alindog na mga bayaran kami. From there, di ba ikaw lalo ka na? Ano sabi mo sa akin? Kumita ako ng bilyon-bilyon sa EDSA? Something like that? Shinare mo pa ang screenshot ng conversation natin. Jokes on you. Hindi mo kinumpleto ang share. O kaya, nagbakbakan kami ng post niyan di ba? Nagwawarlahan kami sa sa chat ni Chupanga kasi nga friend naman kami dati. Umamin si Maui kumita ng bilyon-bilyon sa EDSA or binayaran ni Tamba ng bilyonarya na pala ako mga ate. You started off as a liar, therefore baka mamaya itong mga nginangak-ngak mo kasi nungalingan. Ikaw ba ay kasing galing nilibag sa pagpa-fabricate ng kwento or maybe you're just telling the truth right now? Bawiin mo, Chupanga, yung paninira mo sa team. Sabi nga niya parang sinusumbatan niya si Libag din sa vlog na to na, di ba yung parang kanina mga video yon or something, pinagtatanggol ko pa nga kayo sa grupo ni Maharlika.
tapos aawayin niyo ko. Ganon, di ba? Binanggit pa pangalan ko doon. Si Channel 167, nabanggit din ng pangalan. So, parang, nandito bang video yon? There's a video na ganun eh. Right? Teka, baka hindi ko na-play. Play nga natin, hanapin natin. Hold on. Give me a sec. Baka hindi ko na-play or na-play ko na ba? Sige, dito kay Pia. Shoutout Pia Trinidad. Meron dito eh. Hold on. Ay, ano? Ito pa si Libag na mukhang pera. Talaga si Libag nadudulasin. Lumalabas ang totoong kulay, mukhang pera. Ano to? No, that I am paid by Tambaluslos, that I am paid by Bongbong Marcos. Tagahang Chupanga. Just because I want to maintain my independence doesn't mean na bayad na talaga ako. Although, hindi ko Bagal? Ano yan? naman to tinatago sa inyo. I am doing PR works. Yun! PR. Sino ngayon ang bayaran? Okay? I am doing PR works. Lumabas na yan eh. Sa Bini pa lang, may video na lumabas. Ay, buffering. Naka sa signal ko ha. Yung nag-live ako na in-explain ko sa inyo na alam ko how PR works. Because I used to work as a PR. Bamin ka rin. Binabayaran ka for PR para mag-promote. Ganyan. Bayaran. Sino And ngayon ang it's bayaran? Normal. And it's normal that you are, anong tawag dyan? No, it isn't, babe. No, it isn't. You are getting projects, you are paid to do the projects and everything. Projects? Or pagpupromote ng politiko. Ito buffering. Kadwa naman ito, buffering. Ganyan. So you cannot use that against me, okay? Ba't ganyan? Pero, may mga bayad naman talaga na mga vloggers. And alam natin kung sino ang nagbabayad sa kanila. Pero, imagine, nababasa ko talaga yung mga pa-clean Pa-clean. Ang bagal. effect nila ba na hindi sila mga bayad. Baka silibag Really? ito. Silibag mo. What if i-mention ko ang mga principals? What if i-mention ko ang mga funders? May funders daw. Alam niya. Diba? Hindi ito yung video na tinutukoy ko na binanggit kami. Pero, itong mga umaaway sa kanya ngayon, inaaway na nga siya, kinukuyog na siya ng Team Alpotera, di ba? Tsaka ng kulto, yung Dutertista, tsaka hindi mo pera yan group. Sabi niya, parang tinithreaten niya, kung iibukin ko kaya kung sino ang mga funders ng mga yan. Naaway niya ako dahil binatikos ko lang yung pirma-pirma. Yan, parang yun yung point. Ito yung Pachapanga, di ba mga kababayan? Inaaway niyo ako dahil binabatikos ko yung papirma-pirma nyo. Kung ibukin ko kaya yung mga sinasamba nyo yan, mga bayaran din naman yan. Right? Tapos sabi nga niya, ito ba yun? Relationship. Meron pa yan eh. Ito. Baka ito. As friends, I am even defending you from the online Online attacks attacks of of Maharlika, Edwin Hamora, Channel 167, Maui Spencer. And ngayon ako yung kinakalaban ninyo, pinagtutulungan pa. Kaluluoy ka pala. Just because untimely I have posted a certain opinion, hindi ko naman talaga alam na didiktahan pala ako. Kasi parang bawal nga raw siyang bumatikos. Di ba nag-umimik nga siya. Sabi ay nako, that's futile. Walang kwenta yan. Pointless. Noise lang yan. Ingay lang. Pagbibida-bida. Inatake siya ngayon ng mga kulto ng Dutertista. Or ng mga sumasamba kay Libag. Or mga tagapagtanggol ng mga pirma-pirma na yan. Na I don't know kung ano ang atake sa kanya na parang yung parang pinirahan lang daw niya si Alvin Chipmunk, right? Or
sumira daw siya ng relasyon. Parang yun lang yung pinanggalingan, eh. Baka yun lang yung bati ko sa kanya. And then eto na nagsingawan na may mga bayad, umamin din siya, nagpapabayad siya for PR works, and then may offer nga sa kanya na 100K a month or 1.2 million for a year, 6 million for 5 years, para manahimik at wag batikusin si Tamba, tinanggihan daw niya, sinumbong niya sa Duterte. Talagang pumapapel, no? Close ako sa mga Duterte, hindi ko sila maatim na pagtaksilan kuning-kuning. Ay, naku, Chupanga. Ay, yung pagbibenta ng video at saka ng pictures ni VP Sara, di umano. Kasi ang sabi, may mga nagbibenta ng evidence laban kay VP, ikaw ang unang pumiyok na sabi mo hindi ikaw yun. Wala naman nasabi ikaw yun, na binablind item lang yun. Una kang pumiyok, tapos kaya mo ako inaway, sinabi ko lang naman na, may nagpaparinig na sa kanyang mga followers. Yung away namin ni Chupang do mga babayan, pinaringgan ko lang siya. May isang vlogger dyan nagpaparinig na sa mga followers na sponsoran yung kanyang pagpunta sa dahig at balak pa niyang bumalik ng school, tapos kailangan pa niya ng pang-maintain ng kanyang beautification. Yun na yung pinanggalingan ng away namin. Kasi di ba marami siyang retoke, yung ilong niya, retoke yan mga kababayan. Yung kanyang ngipin, 30,000 per tooth yan mga kababayan. More than 500,000 yan, ngipin niya. Dami niyang datong. Tapos, ito pa pala yung bati ko sa kanya mga kababayan. Di umano, tinangay niya yung pera para sa mga vloggers. Kaya daw, marami siyang datong at pa-travel abroad. Pinagbintangan din siya ng Dutertista cult. Masasama nga kasi ang mga ugali. Ang tanong, ganyan ba ang totoong Duterte supporters? Totoo bang Duterte supporters ang Team Alpotera? At bakit tumiwalag siya sa grupong yon? Kung totoo sila. Comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.